Um, okay. Meron lang tayong i-analyze mga kaibigan. Isang old Nara tree na sinasabing meron daw pabalik-balik na isang matandang Hapon noong 2008 according sa nagmay-ari ng lupaing ito. At maya-maya makikita ninyo ang isang Nara tree na nabuwal na. Siguro ay dahil sa katagalan ng panahon at nabubulok na kaya natumba. Kaya isang partial analysis lang natin tungkol sa Nara tree. Kasi alam naman natin na pinuputol talaga yan noon pa kasi gagamitin. Kaya bihira lang talaga yung gawing marker. Pero subukan pa rin natin. Yan ay mga quick deposit. Sige. Dead old Nara tree. Ayan po. Magandang topic na naman ito mga ka-TH. Ito ang kwento na meron daw isang matandang Hapon ang pumunta sa lugar na ito. At ang sabi ay binalak daw bilhin ang nasasakupan ng punong Nara at ibabalik din naman ito dahil meron lang daw kukunin ang matandang Hapon. Pang-apat na beses na nga daw napabalik-balik ang Hapon sa kanya at talagang pinapakiusapan siya. At may mahalaga daw itong pakay sa mismong kinatitirikan ng puno. Ayan po, pinaka the best advantage na yan for me. Kasi Hapon na yung nagsabi. Bakit hindi hinukay ng nagmay-ari dito? Pero siyempre, di naman basta-basta na lang hukayin ng Hapong iyon na siya lang. Kasi magagalit yung nagmay-ari, trespassing pa siya. At may katandaan na rin siya. Kaya kailangan ng paintulot ng may-ari ng lupa. Liban lang kung sa atin yung lupa, kahit makailang hukay pa tayo, walang problema yun. Ibabalik din natin ang lupa o tatabunan natin yung uli para hindi madisgrasya yung ibang tao. Kahit sa ating butas pa yan, baka madisgrasya yung mga mag-anak natin. Babalik din natin kapag wala tayong makuha. Konting kaalaman lang, sabi ng mentor ko, hindi raw ito ang madalas ginamit. Yung ibig ko sabihin, yung Nara ng mga engineering batalyon noon bilang palatandaan. Dahil after new future generations, pinapakinabangan ng ganitong klase ng kahoy, maging sa mga furnitures. Ibig sabihin niya, noon pa na daw ay sikat na yung Nara. Nung nagpunta sa Pilipinas yung mga Hapon, alam nila pinuputol yung Nara, kaya bihira lang talaga daw gawin yung marker na gano'n na klase ng punong kahoy. Pero marami naman, maitanong ko sarili ko, yung mga tugas, bakit ginawa ding marker yan? At may mga bunker pa nga talaga na na-align sa mga punong hardwood na yan tulad ng tugas. Pero yun nga, sabi nila, kadalasan naman mga ka-TH, kung talagang ang punong nasa area ninyo ay century o di kaya ay centennial na, kaya another example tulad ng mangga, lalong-lalo na kapag may history ang lugar, ay nasa east talaga ang giveaway. Pero minsan, grabing method naman ang paraan o teknik ng kanilang pagbaon. Kaya subukan din natin ang west direction kasi minsan talagang baliktad yung mga Hapon magplano. Para yung paghukay ng tao, akala nila na andun pero wala pala. Kaya common sense lang ba, yung parang puzzle. Yan ang old Japanese road daw dati. Para sa akin magandang site ito kasi marami nang nagbalik dito na mga gustong mag-retrieve talaga. Hindi lang yung isang Hapon na sinasabi, 2008 pa kasi yun pero noong mga 2011 maraming nagpunta dito na Hapon. Kaya meron pang nakapangasawa dito ng Pilipina. May old balloon din dito, hindi ko nabidyoan pero nakita ko sa personal. Hindi ko lang nabidyoan. Ayan. Pinaka magandang plastata dito sa area na ito. Siguro ay individual soldiers lang nagbaon ng mga small stash sa punong ito. Kaya masasabing ginawa pa rin marker kahit na bihira lang gawing marker ang mga ganito. Sa mga nagte-treasure hunting, huwag agad panghinaan ng loob mga kaibigan. Marami pang pagkakataon. Yung mga inaasam natin ay makukuha din natin yan. Tiwala lang tayo sa Diyos, hindi lang sa sarili natin. At dapat marunong din tayong
uh, magbasa ng mga marker kahit simpleng decoding lang. Wala naman talaga magaling sa pagti-treasure hunting. Ang atin lang ay nagbahagi tayo ng kaalaman para tayong lahat sa bawat pagkakamali natin matuto tayo. Yun ang pinakamaganda. Sabi nga nila, kapag may tiyaga, may darating na panibagong pag-asa. Okay? So hanggang dito lang muna mga ka-TH, at maraming salamat sa inyong panonood. Idugtong ko na lang yung isang video. Ayan, diyan daw nakuha noon. I mean, diyan daw nakatirik noon ang kahoy na yan. Keep watching. Ayan, meron tayong nakitang bato dito na big boulders pa rin. Tapos may dot. Dito naman may medyo malaking dot. So ito ay nagrepresenta ng direksyon papunta dun sa load. Ayan. So ayan siya. Cut muna natin kasi maulan at baka mabasa yung gadget natin, yung camera natin. Oh, sobrang lakas ng hangin dito guys. Talagang nakaka-impress. Habang nagti-treasure hunting tayo bigla tayong hinangin. Nagbe-video kasi tayo dito sa PS na to. Yung mga sinulat ng mga engineers o mga contractor na nag-survey sa lupaing ito, ay dahil na rin sa ito'y matatamaan sa kanilang magagawing kalsada. Yun yung remarking kanina. Ayan yung letter B. Kapag tataka man kung bakit sinong nag-ukit nun, bakit pa nilagay sa medyo mababaw, hindi naman maabot yan ng tao. Talagang sinadyang inakyat yan tapos nilagyan ng letter V. O di kaya ay noon pa yan, nung maliit pa ang niyog na yan, baka kasi maliit pa yan at inukita ng letter V. Pero ito ay mga bago lang naman ito kasi halata naman sa marka at ito ay maliit pa lang na kahoy. Wow, mahangin talaga guys. Actual nakuha natin yung view na ng lugar na ito tapos sobrang mahangin. Ayun wow. So hanggang dito lang muna tayo guys, tapos uwi muna tayo. Parang may bagyo yata Yan ayaw na tayo payagan mag-explore Naghahanap pa naman tayo ng mga markers. So ipapasilip ko na lang sa inyo ng saglit mga ka-TH sa huling video ang tinaguriang remarking, na kung saan madalas nakaukit sa mga fruit bearing trees or tulad nito coconut tree. Parang letter B lang, di ba? So hanggang sa muli mga ka-TH, at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, baka pwedeng makisuyo at yun ay ang pag-subscribe. At maraming salamat sa inyong lahat ng pagsuporta ng walang sawa. Hanggang sa muli mga kaibigan.